sinasabi niya na may mga rason din siya. Remember, it was an election year at saka mag-recess na yung Congress noon dahil sa hinaharap na election year. Everyone was already busy campaigning. May mga reasons si Senate President Escudero at that time, but it has cost him politically dahil nawala siya sa posisyon bilang Senate President dahil sa mga kaalyado ni Presidente Bongbong Marcos. And if you would notice, whether we would try to want to believe in certain evidence that was alleged against him, he has found himself na isang respondent sa mga flood control projects. Kaya yun ang nangyari noon. Whatever decisions that the then Senate President Escudero may have had, tinamong nangyari sa kanya. Pero yung definition na sinasabi natin forthwith would always rest doon sa Senate na sila ang magdidetermine kung kailan mag-umpisa yung proceedings. So ibig sabihin na sa timing, kasi binanggit po niyo, attorney, kagaya po nung si Senate President Chis Escudero na papalapit ng election time, kaya the timing or may discretionary po ang Senate para sa nasabing fixed timeline para dun mismo sa forthwith na tinatawag po, attorney. Yeah, it's at the same time, na-remember ko yung isang decision nung pinahinto yung impeachment proceeding ng Senado at that time dahil parang legal victory ni Vice President Sara, na isa sa mga reasons na sinasabi niya na pag natigil na yung impeachment, natigil yung Senate midterms, hindi pwedeng mag-act ng panibagong senator judges. I think that's how I remembered it. Na pag natigil na yung 2025 fifth term ng mga senators na iba, hindi pwedeng yung mga panibagong elected na senators ay magiging senator judges. I think that's how I remembered it. Yes. Kaya isa rin yun na nakapagpatigil doon sa Senate proceedings at that time, which scored a legal victory for Vice President Sara. Right now, attorney, for sake of discussion po natin, dahil kung ito po ay may pasa po sa plenaryo at magkaroon po ng articles of impeachment, kamusta po yung ating po nga mga senator judges na which is may mga ilan po na nagpahayag po ng minsan nagdedepensa na po sa Vice President, minsan tagapagsalita na po ng Vice President with this kind of impeachment case po, attorney. Sila po ba ay makukumpel po, magiging hindi tatayo na bilang isang isang judge, hukuma, senator judge, dyan mismo sa impeachment trial po, mag-inhibit po ba sila, attorney? Pwede yun? Hindi sila inhibit kasi constitutional duty nila yun. Pero narinig natin minsan, di ba, si Senator J.V. Ejercito at one time, sinabi niya, impeachment pa tayo, so something like it would be a waste of time, na may mga mas importante pa tayong kailangan na tugunan kaysa sa impeachment proceeding. Hindi mo siguro ma-expect si Senator Jinggoy Estrada dahil sa mga allegations na binato ng administration sa kanya. Narinig natin si Senator Marcoleta na sa mga pronouncements niya ay hindi mo ma-imagine na magko-convict ito kay VP Sara. Remember, Senator Bato also, kahit na nagtataguyan, kasama pa rin yan na sa butusan kahit na absent siya kasi kailangan pa rin ng 2/3. Tapos di ba isa pa siya sa mga nagpapadismiss
forthwith nung nilitis ito the first time that the Vice President was impeached. Narinig natin si Senator Robin Padilla din na Yes. very vocal sa kanyang thoughts na hindi talaga pwedeng i-convict niya si BP Sara.